Isa sa mga anime na sumikat at ito na ata ang naging dahilan bakit lalong minahal ang mga animated series na palabas dahil nagsimula ito sa Dragon Ball. Ito ang pinagbibidahan nila Son Goku, Bulma at Krillin at iba pang mga sikat na karakter sa Dragon Ball. Ito ay ang kwento tungkol sa paglalakbay at paghahanap ng mga mahihiwagang pitong bola at kung ito ay maipon at magsama-sama, pwedeng tawagin ang makapangyarihang dragon at kung saan pwede kang humiling ng kahit ano. At isa din ito sa nakakatawa, paglalakbay, pakikipagsapalaran, palakasan at malaaksyon na labanan ng mga magagaling sa martial arts. Sa video natin ngayon, atin alamin ang nakatagong histeryo nito. Paano at sino nga ba ang may likha ng Dragon Ball? Puno na naman ng kaalaman ang video natin ngayon, kaya huwag ka nang magpahuli pa, simulan na natin. Ang Dragon Ball na ata ang dahilan bakit lalong naging paborito ng karamihan ang anime. At ito rin ang dahilan bakit mas nakakagawa pa ng magaganda ang kwento sa manga at ginagawang anime na rin na mas dumarami pa at nagiging kawili-wili pang panoorin. Ang Dragon Ball o sa Japanese na Dragon Boru ay naserialize sa Weekly Shonen Jump from 1984 to 1995. At bumubuo ito ng 519 individual chapters at binubuo din ng 48 tankobon volumes na pinablish sa Shueisha. Ang lumikha ng Dragon Ball ay si Akira Toriyama. Isa siyang manga artist at character designer. Ang character designer o tinatawag din na character creator na gumagawa ng mga idea para sa mga character na gusto mong gawin sa isang palabas o manga na nais mo. Ang unang nagpasikat sa manunulat na si Toriyama ang kanyang mainstream na highly successful manga na Dr. Slump noong taong 1980 to 1984 bago niya nasimulan gawin ang Dragon Ball. Si Akira Toriyama ay mahilig sa mga palabas ni Jet Li na Enter the Dragon noong 1973 at palabas ni Jackie Chan na The Drunken Monster noong taong 1978. Na-inspired siya sa mga martial arts film kaya nais niyang makagawa ng manga na nauugnay sa martial arts. Dito na niya sinimulan gawin ang one-shot manga The Dragon Boy noong August to October 1983 sa Fresh Jump kung saan ang kwento nito ay isang martial arts na sinamahan ang isang prinsesa na umuwi sa bansa nito. Kung saan ang Dragon Boy ay na-redevelop ang Dragon Ball at kasama na rin ang The Adventure of Tongfu na na-publish sa Weekly Shonen Jump's 50 Seconds issue of 1983 na nagkaroon din ng connection sa Dragon Ball. Sinimulan na niya gawin ang mga karakter sa kanyang gagawin na manga na Dragon Ball dahil sa isang sikat na classic Chinese novel na Journey to the West. Ang Journey to the West novel ay naipublish noong 16th century sa panahon ng Ming Dynasty sa China na gawa ni Wu Chengyan at maituturing itong one of the greatest classic Chinese novel noon sa East Asia. At noong 1942, nagkaroon ito ng translation para sa English-speaking countries na pinamagatan naman na Monkey ni Arthur David Waley. Kung saan sa karakter na Journey to the West ang inspirasyon sa pagbuo ng karakter sa Dragon Ball. Halimbawa na lang si Son Goku ay hinango sa karakter na si Son Wukong na main character ng Journey to the West o tinatawag din na Monkey King sa nobela. Alam natin na si Goku ay isang unggoy na katulad niya sa karakter ni Son Wukong. Si Bulma ay karakter naman ang galing sa The Journey to the West na si Tan Sanzang, isa itong Buddhist monk. Ang karakter ni Bulma kay Tan Sanzang ay tumulong at gabayan ang main character sa kanilang mga journey. At dahil magkaiba ang kwento nito, ginawang babae ni Toriyama ang karakter sa Dragon Ball at iniba niya ang katangian. Si Ulong na isang pig na kasama nila Bulma at Goku sa paglalakbay na ginaya sa karakter ni Zubaji o Piggsy sa Journey to the West.
Si Yamcha, na bihasa sa paggamit ng espada kung saan si Xiao Wujing ng Journey to the West ay bihasa naman gamitin ang kanyang magic hood na kaya niyang baguhin sa 18 forma nito. Ito ay ang mga halimbawa na kinuwang karakter ng Dragon Ball sa The Journey to the West at sa nobela na ito ay may ugnayan sa Kung Fu na nais ni Akira Toriyama na magkaroon ng Kung Fu sa kanyang manga na gagawin. Hi mga kahisteryo! Please don't forget to subscribe, like, comment, and share to our YouTube channel. And don't forget, follow us on Facebook, Hysteryo Facebook page. Thank you! Ang title ng Dragon Ball ay kinuha sa film ni Jet Li na Enter the Dragon at ang mga scenes sa kwento at mga martial arts dahil sa mga film naman na ginawa ni Jackie Chan. Ang konsepto ng Dragon Balls naman ay kinuha sa nobela ng Nanso Satomi Hakenden na isang Japanese novel noong taong 1814 to 1842. Kung saan sa nobela nito ay tungkol sa mga heroes na hahanapin at iipunin ang 8 Buddhist prayer beads. Na-adapt naman sa Dragon Ball na hanapin at lipunin ang 7 Dragon Balls. Dahil sa unang manga na ginawa ni Akira Toriyama na Dr. Slump na nagpapakita ng mga from Western influence, nais niya itong munang maputol at ibahin ang tema sa Dragon Ball. Ang asawa ni Toriyama ay mahilig bumili ng mga larawan o photographs ng mga buildings sa China, kaya dito niya binase ang mga lugar na ginamit niya para sa Dragon Ball at nag-focus nga siya sa lugar sa iba't ibang parte ng Asia. Mga Asian cultures like Japan, China, South Asian, Central Asian, Arabic, at Indonesian culture. Minsan nasabi ng editor ni Toriyama na si Kazuhiko Torishima na masyadong simple lamang si Goku kaya nagsuggest ito na dagdagan ng Tenkaichi Budokai Martial Arts Tournament para mag-focus sa storyline sa fighting scene. Kaya dito na pumasok sina Kirin at Kami Senen na dahil sa tournament na dinagdag sa kwento ay dito nga nagsimula sumikat ang Dragon Ball. Dahil nga ang Dragon Ball ay tungkol sa palakasan at sa pinakamalakas na nilalang ang labanan, dito na niya ginawa ang Super Science para sa Dragon Ball Z, kung saan kalaban nga nila dito ay si Frieza. Kaya sa Dragon Ball Z, ang character designer na si Tadayoshi Yamamuro ay kinuha ang impression ni Bruce Lee kapag nagagalit ito para gamitin sa image sa tuwing magsusuper saiyan si Goku. And then, nang mamatay si Cell sa laban nila Goku, naisip naman ni Toriyama na palitan ang protagonist o bida sa next series niya, kung saan papalitan ni Gohan si Goku sa bagong kwento na gagawin ni Toriyama. Si Gohan ay iunang anak ni Goku. At marami pa nga nadagdag at nagkaroon ng iba't ibang nakakatuwang revelation sa bawat chapter ng kwento. Lalo na nang dumating si Trunks from the future at talagang maraming nagabang sa mga pinagsasabi ni Trunks na nagbibigay babala sa kanila, plus na dito ang pagiging guwapings ni Trunks. Kung saan nauso pa nga sa bansa natin ang haircut na Trunks na hati sa gitna at bagsak ang buhok. Dahil nga na-serialize ng Weekly Shonen ang Dragon Ball noong 1984 to 1995, nakabenta ito ng 160 million tankobon volumes copies sa Japan lamang at 260 million copies sold worldwide. At maituturing ang Dragon Ball na one of the best-selling manga series of all time. At sumikat din ito international katulad na lang sa Asia, Europe, and Americas na nakagawa ng 300 to 350 million copies of the manga sold worldwide. Ang Toei Animation ang unang nag-produce ng animation series ng Dragon Ball noong February 26, 1986 sa Fuji Television na umabot ng April 19, 1989 at nagkaroon ng 194 episode ito, nag-broadcast din ng 81 countries sa buong mundo. After 5 years na naere ang unang series, sinundan naman ito ng ikalawang series na Dragon Ball Z o Dragon Ball Zeto na nagkaroon ng 325 chapters series.
At ginawang anime ng Toei Animation noong April 26, 1989 at nagkaroon nga ito ng 291 episodes sa Fuji Television na umabot ng January 31, 1996. At nagkaroon din ng 2 special series ang Dragon Ball Z. The Z series kung saan ang una ay The One True Final Battle at ang The Z Warrior who challenged Frieza, Son Goku's father na rename na Bardock, the father of Goku, na pinalabas sa Funimation. Ang sumunod naman na series ay ang Dragon Ball GT na meron na pinalabas noong February 7, 1996 hanggang November 19, 1997 na binuo ng 64 episode na hawak pa din ng Toei Animation. At sinasabi ng manunulat na si Toriyama na sequel o karugtong ito sa original manga series ng Dragon Ball dahil dito sa bagong series andito ang grand side stories. Nagkaroon pa rin ng special episodes ang series na ito na pinalabas sa Funimation na pinamagatan na A Hero Legacy na inere noong March 26, 1997 between episodes 41 and 42 bago matapos ang episode 64. Ang Hero's Legacy kasi ito ay tungkol sa The Goku's side story o ang original na title ay The Proof of His Courage is the 4-Star Ball. At noong February 2009, pinalabas nga ang Dragon Ball Z Kai, kung saan ito ang karugtong ng original ng manga series ng Dragon Ball na hindi nagkaroon ng parte sa manga series at ginawa na itong anime. At noong April 28, 2015 ay pinalabas ulit ng Toei Animation ang Dragon Ball Super na pinalabas hanggang March 2018. At nagkaroon din ng mga video games din ang Dragon Ball kaya lalo pa itong sumikat. Noong 2000 ay hiniraw ang Dragon Ball na first place the best anime in Japan at noong 2005 naging top 2 ang Dragon Ball sa top 100 anime. Ang Dragon Ball ay one of the most successful franchises in animation history at na-broadcast ito sa 80 countries worldwide. At ito ay one of the greatest and most influential manga series ever made. Lalo na sa ibang manga artists, ito ang naging inspirasyon nila para makabuo din sila ng kanilang manga na nais nilang sumikat din katulad sa Dragon Ball. Kaya may tuturing ang Dragon Ball na the best manga and anime series at hindi makakalimutan ng mga manonood na tumatak na sa isipan at puso ng mga mambabasa at manonood sa buong mundo. Kayamanan ng kaalaman, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi mo sa kwento natin ngayon?